magandang hapon. Dati nung nagtatrabaho ako, gusto kong makaipon para yung naipon ko ipangkakapital ko sa negosyo. Tapos after 1 year ng pagtatrabaho, yung sahod ko naipon ko. Tapos kinapital ko sa negosyo, sa maliit lang na negosyo. Tapos sa kasamang palad, nalugi. Back to zero. Balik ulit ako ng trabaho. Back to zero ako. Trabaho ulit ako. Tapos diniklater ko yung mga gamit sa bahay. Binenta ko online. Itatapon ko sana, binenta ko online. Tapos hindi ko aasahan na may mga magme-message dun sa mga diniklater kong gamit na gusto nilang bilhin yung mga pinost ko online. Kung hindi ako nalugi dun sa negosyo na sinimulan ko, which is maliit lang naman ang negosyo, nag back to zero ako. Nung na back to zero ako, diniklater ko yung mga gamit. Kung hindi yun nangyari na nalugi ako, hindi ko i-declutter yung mga gamit ko. Hindi ko siya binenta online. Nung may bumili ng mga pinost ko sa online na mga diniklater ko na gamit, dun ako nagkaroon ng light bulb moment na hindi mo naman talaga kailangan ng puhunan para magsimula ng negosyo or side hustle. E di yun na nga, may bumili dun sa mga gamit ko na pinost ko online na itatapon ko naman lang sana yun pero pinost ko pa rin, binenta ko ng murang halaga. Tapos dun ako nagkaroon ng light bulb moment na pwede pala ako mag-resell ng mga gamit or mga damit or kahit anong bagay na pwede kong i-resell. Dun ako nagkaroon ng light bulb moment na tangina, pwede palang maging business yung pagre-resell or maging side hustle or maging diskarte habang nagtatrabaho ako. At yun na nga, naging side hustle ko na nga yun, pagre-resell ng mga gamit dahil lang dun sa pagkalugi ko sa yung nalugi yung isang taong kong inipon. Tapos eventually na-discover ko yung pagre-resell ng mga gamit. So medyo lang siya, parang coincidence na nung nalugi ako, binenta ko yung mga gamit ko. Tapos na-realize ko pwede pala yung gawing pagkakitaan. Bibili ako ng ukay na damit. Sabi natin 20 pesos. Tapos pwede ko siyang ibenta ng 500 pesos online. Depende sa knowledge mo sa brand. Depende yun sa ganun. Matututunan mo naman lang yan along the way. Kaka-upload mo ng mga damit or mga bike, kahit anong bagay. Matututunan mo na lang yan kung ano yung brand na mabenta. Yun yung natutunan ko, na hindi mo naman talaga kailangan ng puhunan para magsimula ng negosyo. Ito pa pangalawa, patunay na hindi mo kailangan ng puhunan para magsimula ng negosyo. Itong pagko-content, negosyo rin to. Kaya nasabi kong negosyo itong pagko-content kasi meron tong mga statistic, mga yan. Halimbawa, pag na-reach mo yung 1,000 followers tsaka yung 4,000 watch hour, pwede ka na ma-monetize. Ganon din sa business, may mga metrics. So kapag may metrics,
business rin yun. Kasi may kailangan kang i-hit. Sa business, may kailangan kang i-hit na sale. Dito rin sa YouTube, may kailangan kang i-hit na views and subscriber para ma-monetize. So business rin tong pagko-content. May kailangan kang i-hit na views para magkaroon ng income. Sa business, may kailangan ka rin i-hit na benta para may mabenta ka. Kasi may tax dun eh. So, ang pagko-content ay business rin. Ito yung mga business na hindi mo talaga kailangan ng puhunan. Dati nga may nagsabi sa akin, may nanood ako na mag-content ka. Kasi yun yung pinaka cheat code ng business is mag-content. Dati hindi ako naniniwala doon mga 10 years ago. Tapos nagsisisi ako kasi ngayon ko lang siya sinimulan. Medyo na iwanan tayo. Kailangan talaga mag-execute ka lang kapag may sagap ka na ideya or na knowledge, kailangan i-execute mo agad para malaman mo kung gumagana ba siya o hindi. Yun. Ganun lang sa business or negosyo, kailangan mo mag-execute. At kung may natutunan ka sa video na to, hit mo yung like at comment mo na rin kung ano yung mga alam mo na negosyo na walang puhunan.